Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ana. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ana. Dear Kuya Peles, itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ana, 27 taong gulang. At may nobyo na po ako, Kuya. At tuwing hapon ay lagi po akong nakikinig sa inyong programa dahil marami po kayong natutulungan. Lalong-lalo na sa mga nagpapadala sa inyo ng liham at may problema. At para malinaw sa inyo, Kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ay, nako anak. Ano na naman ba ang ginawa mo kagabi? Ay, Nay. Nalasing mo ako eh. Anak, hindi masamang uminom. Kaya lang, huwag namang sobra. Paensya na ako kayo, Nay. Sa akin, mapagpapasensyahan kita. Paano naman ang mga taong napipirwisyo mo? Bakit po ba, Nay? Ano bang nagawa ko? Hindi mo alam ang ginawa mo kagabi. Hindi ho. Ano ba yun? Ay, naku naman. Binato mo yung bahay nila, Norma. Oh? Abay, takot na takot yung matanda. Ginawa ko yun talaga, Nay? Oo, nambato ka ng bahay. Nay, parang wala ho akong maalala. Hindi mo maalala dahil sa kalasingan mo. Uli-uli, kapag iinom ka, ilagay mo sa tiyan, hindi sa ulo. Hayaan niyo ho, Nay. Hindi na po ako uulit. Hihingi po ako ng pasensya kay Aling Norma. Abay, dapat lang anak, para hindi ka nila ipabarangay. Sige po, Nay. Pupunta ako kina Aling Norma at makahingi ng tawad. Mabuti naman kung ganoon. Sige, pumunta ka na ngayon din. Sige po, Inay. Visit talaga yung anak mo, Ibiang. Nakakahiya. Hayaan mo na. Dahil pinagsabihan ko na siya. Mahilig siyang uminom. Hindi naman kaya. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanya Kinuusap ko na siya kanina. Kapag ako'y nainis, sinasabi ko sa iyo, Ibiang, baka kung anong magawa ko sa kanya. Kaya umayos siya. Ang sabi naman niya, hihingi na siya ng tawad kay Norma. Dapat lang. Nakakahiya siya. Ay, naku. Ewan ko ba dyan sa anak mong yan? Kung kanino nagmana, hindi ka naman lasinggo. Dahil yan sa pagkikipagbarkada niya sa mga tambay dito sa atin. Kausapin mo rin siya. Baka ikaw ang pakikinggan niya. Nasaan ba siya? Nandun, kina Norma. Hihingi daw siya ng pasensya sa ginawa niya kagabi. Loli, parang awa mo na. Ano bang kailangan mo sa akin? Naku, Aling Norma, wag ko kayo matakot. Hindi po ako manggugulo. Kaya nga po ako nagpunta dito dahil gusto ko pong humingi ng pasensya sa inyo yung nangyari kagabi. Dahil sa kalasingan ko po. Diyos ko, akala ko manggugulo ka na naman. May pobya na ako sa lagi mong ginagawa pag lasing ka. Aling Norma, nahiya nga po ko sa inyo dahil sa bahay niyo pala yung nabato ko kagabi. Pasensya na ho kayo.
bakit ba kasi kapag nalalasing ka, nambabato ka nagbay-bahay? Nasobrahan lang ho kasi ng inom Aling Norma. Kaya nawala na rin siguro sa sarili ko. Kaya ho, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Oh, sige. Pero wag mo nang uulitin yon. Dahil kung hindi, ipapabarangay na kita. Opo, Aling Norma. Talagang hindi na mauulit. Pasensya na po kayo. Ang hina mong inom pare. Shot mo. Marami pa tayong pulutan, no? Pare, pag naubusin ng isang bote, tama na. Hindi, pare. Marami pa tayong pambili. Ang hina mo kasing shot, ha? Hindi na si pare, may trabaho pa akong bukas Hayaan mo yung trabaho na yan. Makapag-iintay. Lalagyan kong baso, ha? Para sa'yo yan, pare. Inumin mo. Tumatama diba? sa akin ang alig, pare. Masasanay ka rin. Tingnan mo kahit ilang buti. Kayang-kaya ko siyan. Ubusin ka. Yung malakas sapatos ng kabayo na wala yan. Hindi tatalab sa akin yan. Hindi ako tataman yan. Magagalit kasi ang misis ko, pare. Pag nasobran kong alag, Nako, yan ang hirap kasi sa'yo, pare. Ang aaga mo kasing nag-asawa. Tingnan mo ako. Binata pa ako hanggang ngayon. Sige na, pare. Ubusin na natin ito, ha? Ay, kabilin-bilinan ng lola. Huwag kang uminom ng serbesa. Ay, nako. Ay, santong kabayo. Sinong single yan? Lumabas kayo! Yung mga hindi takot mamatay, ha? Labas! Basta malo-malo lang. Ha? Para malaman natin kung sino siga. Labas! Ha! Bawal lumabas, walang siga. Oy! Ha? Tarantado ka, ha? Lasing ka na naman. Umuwi ka na. At magpahinga ka na sa bahay. Parang, may lumabas na siga. Halika dito. Magsubukan tayo dalawa. Halika! Para mapatunay mo kung sino siga sa dalawa. Sundukan tayo! Halika! Oy, ha? Hindi mo ba na ako nakikilala? Hindi! Iyo pala si Ikoy. Nasiga rito, no? Ha? Ano? Gusto mo akong subukan? Halika. Tarantado ka. Patitikim ko sa'yong ikaw maong parang busingero. Kilala mo si Magsayo, ha? Umuwi ka na. Wala. At lasing ka, ha? Tarantado ka. Akala mo ba hindi ako marunong manunto? Ha? Itong timba mo! Sige! Magkakala mo sige! Dahil sa kalasingan ni Dolly Kuya, pati ang kanyang ama ay hindi na makilala.
kapag siya'y nakainom. Parang wala siyang alam sa kanyang mga ginagawa. Magkasintahan pa lang kami ni Noli, kuya. At ang hirap po sa kanya, kuya, kapag siya'y nakainom, ay talagang manggugulo dito sa amin. Minsan, kuya, ay Kung gusto mo pang tumagal ang relasyon natin, baguhin mo yung sarili mo. Ana? Alam mo bang ginawa mo kahapon, ha? Ha? Pati ang tatay mo, binugbog mo! Eh ngayon, nahihiya kang umuwi sa inyo. Dahil sigurado ako, naggalit na galit sa iyo ang tatay mo. Oo nga eh. Ana, pwede bang dumito muna ako sa inyo? Di mo na uuwi sa amin. O, tingnan mo yan. Takot ka rin pala nang umuwi sa inyo. Sigurado ako na galit si Itay sa akin ngayon. Baka mapatay pa niya ako pag umuwi ako. Bakit kasi? Hindi mo maiwasan ang pag-inom ng alak na yan, ha? Pati magulang ko tuloy. Oh, ayaw nila sa'yo. Pasensya ka na sa akin, Ana. Nahiya din ako sa'yo. Dapat lang na mahiya ka, no? Dahil hindi pa tayo kasal. Huwag mo nang hintayin na maubos ang natitira pang pagmamahal ko sa'yo. Ana. Hindi ako nagbibiro. Konti na lang. Ana, anong sabi ng nanay mo nang dito ako tumuloy sa inyo? Nagagalit nga. Kaya ngayon, maagang umalis. Ha? Ayaw mo. Kausapin ko nanay mo. Hindi na kailangan. Ang importante, magbago ka na. Dahil kung hindi, be-break na kita. At wala nang kasal na magaganap. Ana. Pero bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon, ha? At sana, wag mo nang sayangin ang pagkakataon na yun. Hindi pa ba umuwi ang tarantadong anak mo, Ibiang? Ay, hindi pa. Siguro, nandun pa siya kina Ana. Bakit ba? Anong nangyari sa inyong dalawa? Kalain mo bang nadaan ko siyang naghahamon at lasing na lasing? Mabuti na lang at walang pumatol sa kanya. Nang sabihin ko sa kanyang umuwi na siya. Dahil sa inis ko, nasuntok ko siya. Pero biglang gumante at binugbog na niya ako. Tignan mo, may black eye ako. Ay, nako. Hindi naman siya dating ganyan eh. Ewan ko ba sa batang yan? Mula nang uminom ng alak hindi na alam ang kanyang ginagawa. Nako. Maniwala ka dyan. Ang sabihin mo, walang hiya talaga yung anak mong yan. Kapag nakainom na siya. Kapag hindi naman lasing, matino naman siya. Oo nga anong gagawin natin? Nasa kanya na. Kung gusto niyang magbago. Nakakahiya ang ginagawa niya. Pati ako na ama niya, binugbog na niya. Paano kung ibang tao yon? Baka dinampot na siya ng mga pulis. Kaya nga nag-aalala na rin ako. Kapag umuwi yan dito sa bahay, malilintikan niya sa akin, Ibiang. Sinasabi ko sa'yo. Gaganti ako sa kanya. Ay, naku naman. Pagpasensyahan mo na yung anak mo. Anak mo naman yun Pagpasensyahan? Tignan mo nga ang ginawa niya sa akin. Binugbog niya ako. Masakit pa rin ang buong katawan ko. Kaya bubugbugun ko rin siya. Dado! Kailan mo balak umuwi? Natatakot ako kay Intay.
Alam mo, para mawala yung kinatatakutan mo, umuwi ka sa inyo at humingi ka ng tawad sa kanila. Yun lang. Natatakot nga ako. Paano yan kung hindi ka uuwi? Paano niyo maaayos ng tatay mo ang problema niyong dalawa? Ana, tulungan mo naman ako. Sige na. Anong magagawa ko dyan? Samahan mo ako na umuwi sa amin. At least kapag kasama kita, hindi na niya ako siguro sasaktan. Dahil landong ka. Ano kasi ang pumasok sa isip mo at nagawa mong bugbugin ang sarili mong ama? Kaya nga, nagdadalawang isip na ako na magpakasal sa'yo. Ha? Bakit naman, Ana? Malay ko, kapag nag-asawa na tayo baka gawin mo pa akong punching bag. Naku, hindi na mangyayari yan, Ana. Dahil magbabago na ako. Magbabago na ako, promise. Pangako ko sa'yo yan. Hindi na ako iinom, Ana. Hindi na. Dahil sa nangyaring yun, kuya, ako yung nahihirapan dahil sa aking nobyo. Mahal ko siya, kuya, kaya lang nakakabalanggana. Kapag nakainom siya na ng alak, parang wala na siyang kilala. Paano na lamang, kuya, kung mag-asawa na kami dalawa? Ito ngayon ang problema ko. Kung itutuloy ko pa ba, kuya, yung pagpapakasal namin. Nagdadalawang isip ako, kuya, baka kung sakaling mag-asawa na kami, ay hindi pa siya magbago. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat po bang putulin ko na ang relasyon naming dalawa? Ni Noli? Mahal ko siya, kuya. Pero kapag ganito naman ang pinapakita niya, nakakawalang gana. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Ana, sadyang mahirap para sa'yo na magdesisyon dahil dyan sa ugali ng nobyo mo. Hindi pa nga kayo mag-asawa, pero ganyan na yung pinapakita. Parang walang respeto sa magulang. Yun ay kung nakakainom lang naman siya. Pero kapag hindi nakainom, matino naman. Maraming ganyan, Ana. Marami akong kilalang ganyan na kapag hindi nakainom parang santo. Pero kapag nasaya na ng alak yung lalamunan at natamaan na, abay, diyan na lumalabas yung kawalang hiyaan. Abay, sadyang talagang nakakawalang gana kung ganyan ang lalaking pakakasalan mo. Abay, talagang magdadalawang isip ka. Pero ito ngayon yung tanong, mahal mo ba talaga si Noli? Kaya mo bang tiisin o tanggapin ang ganyang klase na ugali niya? Nasa sayo yan kung talagang gusto mo siyang pakasalan. Pero sa ngayon nga nakikita ko talagang mahihirapan ka. Magulang na magulang, hindi niya nirespeto. Palagi na lamang na humihingi ng tawad. Kapag naimasmasan, abay parang santo. Na talagang maaawa ka. Pero kapag nakainom na naman, nandyan na naman yung ugali niya na balasubas. Nasa sayo rin yan kung talagang gusto mo siya.
Pero sana mag-isip kang mabuti. Hindi lang isa o dalawang beses o makasampung beses. Napag-isipan mo kung talagang gusto mo ang mapangasawa ganyang klaseng tao. Nasa sayo rin yan. Nasa sayo ang desisyon, Ana. Ikaw rin at ikaw ang magkapagdidesisyon kung gusto mong makasama sa buhay ang ganyang klaseng pag-uugali. Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo, Ana, at naway kahit paano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at nimpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.